Hindi yan karapat-dapat dito. Amoy sabon ng pagkatao ng batang yan. Bulalas ng isang mayamang ina habang sinisiraan si Maya, ang anak ng labandera. Sa gitna ng spelling bee, pinagtawanan siya ng mga hurado, nilaso ng kumpiyansa niya at sinadyang ibagsak. Sa halip na medalya, pang-aalipustang natanggap niya. Si Elena, ang kanyang inang tagalaba, ay walang nagawa kundi yakapin ang kanyang anak habang pinagtatawanan. Pero hindi nila alam, bawat luha ni Maya ay patak ng dugo ng isang makapangyarihan. Hanggang isang tawag ang dumagundong. "Shut the city. I want every helicopter, every guard. Bring my daughter to me, now." Tumigil ang mundo. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo ay kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa loob ng isang mataas at marmol na gate, sa gitna ng mga puting haligi at mamahaling sasakyan, tahimik na naglalakad si Elena. Nakapilipit ang buhok sa likod. May dalang sako ng labada at pawis na pawis kahit maaga pa lamang. Mula sa labas, mukha siyang multo sa mundo ng karangyaan. Isang aninong hindi pinapansin. "Elena, basain mo ng downy ha? Ayoko nang amoy tabing kalsada ang mga uniform ng anak ko." Singhal ng isang sosyal na ina habang binababa ang paper bag ng dirty clothes. "Po, ma'am?" "Opo." Mahinahong sagot ni Elena habang nakayuko. Pilit nilulunok ang pait sa lalamunan. Sa likod ng maputing gusali ng St. Therese Academy for the Gifted. Sa may lumang laundry room, naroon si Maya. Ang anak niyang 12 taong gulang. Nakatiklop ang mga tuhod habang nakaupo sa sira-sirang bangko. Binabasang isang gulang na diksyonaryo na may tape sa gilid. May kislap ang mata habang nagmumuni-muni ng bagong salita. "Nanay, ano pong ibig sabihin ng obfuscate?" Tanong ng bata habang humahawak sa lapis na pinutol sa gitna. Anak, parang pinapalabo. Kinagawang mahirap maintindihan." Sagot ni Elena habang pinipiga ang kumot ni Senator Gutierrez Jr. "Parang ang buhay natin ay obfuscated?" Ngumiti si Maya, biro na may halong katotohanan. Napangiti rin si Elena kahit nanlalambot ang braso. Pero kahit malabo ang daan, pag matalino ka, makakahanap ka ng linaw. Sa kabila ng kahirapan, naging palaban si Maya. Wala siyang tutor, wala siyang sariling laptop. Pero nang magkaroon ng selection para sa regional spelling bee, siyang ipinili ng buong batch. Hindi dahil sa galing niya sa salita lang, kundi dahil nakita ng isa sa mga bagong guro ang sipag at talino ng bata. Pero hindi lahat ay natuwa. "Excuse me," bulong ng isa sa mga mapanlinlang na magulang sa principal. "Anak ng labandera? Baka hindi lang spelling bee ang labhan niya. Baka pati pangalan ng school natin madumihan." "Ma'am, siya pa may pinakamataas na qualifying score. Depensa ng principal." "Then change the test next time. We're not a charity, we're an academy." Narinig ni Elena ang usapan habang nasa likod siya ng hallway. Buhat-buhat ang basket ng uniform. Napatingin siya sa langit habang nanginginig ang mga kamay. Ngunit sa halip na magwala, nilapitan niya si Maya at buong lambing na binigyan ng baon. Kalahating pandesal at isang sachet ng peanut butter. "Nay, pag ako nanalo, bibilhan kita ng washing machine. Pag ikaw nanalo, Maya, buong mundo ang madudungisan ng liwanag mo." Sa araw ng practice para sa bee, nakatayo si Maya sa stage ng auditorium. Nakayuko ang ilang estudyante. May tumatawa, may nakasimangot. Ang anak ng isang kilalang abogado, si Chelsea, ay hindi nagtagong mainis. "Nakakahiya naman. Tingnan mo nga yung sapatos niya. Parang sinakluban ng baha." Sarkastikong sambit ni Chelsea
habang nilalapitan si Maya. Baka mamaya, madala mo pati putik sa spelling bee ha? Hindi sumagot si Maya, pero sa mga mata niya, may apoy. Hindi galit, kundi pangarap. Sa faculty room, habang nagpapahinga ang ilang guro, may isang tumawa. Pinilit lang isali si Maya para masabing may diversity. Project ng school para sa publicity. Ngunit isa sa mga gurong bagong lipat, si Teacher Gab, ay tahimik na nanonood kay Maya. Lihim siyang humaga sa bata. Isang gabi bago ang paligsahan, habang naglalabas si Elena, natapunan siya ng tubig ng isang mataray na ina ng estudyante. Pasensya na ma'am. Agad niyang sabi habang pinupunasan ng sahig. Ayaw ko kasi sa mga gaya mo na ambisyosa. Ituro mo sa anak mo kung saan siya dapat. Hindi lahat ng tao pwedeng umakyat sa entablado, Elena. Huwag kang ilusyonada. Napatigil si Elena sa unang pagkakataon. Humarap siya ng diretso. Hindi ako may ilusyon, ma'am. Kayo. Dahil akala niyong habang buhay kayong nasa itaas. Kinagabihan, tinabihan niya si Maya sa higaan. Mahabang katahimikan, puno ng dasal ang bawat buntong hininga. Nay, kinakabahan po ako. Natural lang yan. Pero, ang tapang anak, hindi nawawala sa hirap. Lalo pa nga tayong tumatapang. Maya's eyes glimmered in the candlelight. Sa dingding ng barong-barong, may mga papel na dinikit niya. Mga salitang Ingles, Tagalog, kahit Latin. Nay, di ba pangarap mo dati maging guro? Pero mas pinili kitang palakihin. Kaya ngayon, ikaw ng pangarap ko. Sa unang pagkakataon, humagulol si Maya. Hindi dahil sa takot sa laban, kundi dahil alam niyang kahit sino ang kalabanin niya. Mga anak man ng senador, artista, o negosyante, wala sa kanilang inang gaya kay Elena. Kinabukasan, habang bumubukas ng ilaw sa malaking entablado, sabay na huminga ng malalim ang mag-ina. Nay, bulong ni Maya, habang nakahawak sa medyas niyang may butas. Para po ito sa inyo. Hindi anak, sagot na Elena. Para ito sa atin. At sa unang hakbang niya sa gitna ng spotlight, nagsimula ng mabasag ang katahimikan ng kasaysayan. Umuulan noon. Hindi ang tipikal na ambon kundi ang klase ng ulan na parang pinagsama-samang luha ng langit at paghihinagpis ng lupa. Sa kabila ng mga kumukulog na ulap, may isang munting katawan na naglalakad sa putikan, walang sapin sa paa. Pasa ng bag sa gawa na sirang plastik at basang-basa ang lumang uniforme. Si Maya, 5 taong gulang pa lamang noon, ay hindi alintanang lamig, putik o saksak ng mga tinging mapanghusga. Ang dahilan? May spelling bee sa St. Luke's Elementary School, isang pampublikong paaralan sa kabilang bayan. Hindi siya estudyante roon, pero sabi sa anunsyo, bukas ito sa publiko at kung hindi man siya makapanood sa loob, sapat na sa kanya ang makarinig ng kahit mula sa labas ng bintana. Nilakad niyang 3 kilometro, nakayapak, dumaan sa skinita, sa tabing kalsada, sa palayan at sa bawat hakbang, bitbit niya ang lumang kwaderno ng kanyang ina na minsan ay ginamit sa pagsusulat ng listahan ng labada. Pagdating niya sa eskwelahan, mahigpit ang gwardya. Bata, bawal dito. Hindi ka naman estudyante dito. Pero hindi siya umalis. Umikot siya sa likod ng gusali. Tumapat sa isang sirang jealousy. At mula roon, ay tinutok ang tenga. Isa-isang narinig ang mga salitang binibigkas ng MC. Chrysanthemum, resilience, ephemeral. Habang ibang bata ay hawak ang bagong tablet, si Maya ay nagsusulat gamit ang lapis na halos wala ng pumbura. Nakapikit siya habang ini-imagine ang spelling. Kapag mali, binubura niya at inuulit. Walang nagturo sa kanya ng technique, instinct, gutom sa kaalaman.
Yun lang ang meron siya. Pag uwi niya, nilagnat siya ng 2 araw. Pero kahit nilalagnat, yakap-yakap niya ang kanyang kwaderno habang paulit-ulit na binabasa ang mga salitang narinig niya. Ilang taon nang lumipas, iyon ding lumang kwaderno na may mantsa ng ulan at pawis ang naging susi para siya ay mapansin sa St. Therese Academy. Doon niya pinatunayan na hindi hadlang ang punit na sapatos sa talino. Kapag may tanong ang guro, laging unang kamay niya, hindi lang basta tamang sagot, may paliwanag, may puso, may kasaysayan. At dumating nga ang araw ng selection para sa National Spelling Bee qualifiers. Next word, defenestration. Sabi ni Teacher Gab, nagtaas ng kamay si Maya. That's the act of throwing someone out of a window. defenestration. Tapatigil ang lahat. Si Chelsea, Beatrix, mga anak ng abogado, negosyante, at ambassador ay natameme. Ang mga magulang nila na noon ay nagmamagandang loob ay biglang kinuyumang palad sa galit. Hindi sila sanay na nauungusan ng batang may sapatos na binilad sa araw para matuyo. Hindi isang araw, habang may practice session sa audiovisual room, may isang batang nag-record ng palihim si Maya habang nagtuturo sa mga kaklase niya ng spelling techniques. Napansin ito ni Teacher Gab at pinost ang video sa school Facebook group bilang papuri. Ngunit ilang oras lang ang video ay nakarating sa TikTok. Hindi nila inaasahan ang magiging epekto. Isang clip lang kung saan tinanong si Maya, bakit gusto mong sumali sa B? Ang sagot niya, simpleng-simple, para malaman ng mundo na kahit sirang sapatos ang suot ko, buo ang pangarap ko. Boom! 2 million views overnight. Puno ng komento. Ang galing ng batang to. Ang talino, parang walking dictionary. Proud probinsyana. Deserve niya yan. Pero kasunod ng papuri, may sumulpot ding mga mapanirang komento. Charity case ng school? Kinagamit ang kahirapan para sumikat. Baka scripted. Ang ilan sa mga ito galing mismo sa anonymous accounts ng mga ina ng kaklase niya. Isang PTA mother ang nag-message sa principal. With all due respect, this sudden attention to Maya is causing division. We suggest focusing on students with consistent legacy, not sub-stories. Ang mas masakit, isang gurong nagsabi habang nakatalikod kay Maya. Magaling nga, pero kapag dinala na sa nationals, baka mapahiya lang tayo. Nakita ni Maya ang kwentuhan ng mga guro habang dumadaan sa hallway. Imbis na lumuha, dumiretso siya sa bench, kinuha ang kanyang kwaderno, at muling nagsimula sa salitang antagonize. Hindi ako nag-aaral para mapahanga kayo. Bulong niya sa sarili. Nag-aaral ako para marinig ako. Pag-uwi, dinaten niya sa Elena na may sugat sa daliri. Dadalas daw habang naglalaba sa mas makapal na load. Nay, huwag ka na pong lumusong bukas. Hindi pwede, anak. Doble bayad kapag weekends. Pambili natin to ng bagong sapatos mo. Okay lang po ako sa sirang ito. Mas okay po to kaysa suot ng mga may bagong sapatos pero sirang kaluluwa. Napangiti si Elena, ngunit napaluha rin. Ang batang ito, na minsan ay sinabihang walang lugar sa entablado, ngayon ay pinapanood ng buong bansa. Pero sa likod ng lahat ng ito, may mga matang nanonood, may mga pusong naiinggit, at may mga planong unti-unting binubuo, hindi para tulungan si Maya, kundi para pabagsakin siya. Mainit ang araw pero mas mainit ang problema sa loob ng barong-barong na Elena at Maya. Habang nakalatag sa lamesa ang isang sirang diksyonaryo, punit na kalahating pahina ng letrang M at basang-basa na tape sa spine nito. Nay, hindi ko na makita yung mnemonic
sa M section. Kulang na talaga ang pages. Nay, may emergency sale po ba sa aklatan? Biro ni Maya, pilit pinapagaan ang loob ng ina. Kaya't ramdam na ramdam niyang hindi na sapat ang gamit niyang aklat. Tahimik lang sa Elena habang nakaupo sa gilid. Hawak-hawak ang kanyang lumang singsing na tila ginto pero kupas na sa panahon. Ito ang tanging alaalang naiwan sa kanya ng kanyang yumaong ina. Ang singsing sa kasal na iniabot sa kanya sa huling hininga nito. Anak, lumabas ka muna. May bibilhin lang ako. Sambit na Elena. Sabay na kita, Nay. Hindi na. Kailangan ko lang magpa-load sa tindahan. Sagot niya, sabay ngiti. Pero sa ngiting iyon, ay may nakatagong pighati. Sa halip na tumungo sa tindahan, dumiretso siya sa bangketa sa tabi ng simbahan, kung saan naroon ang isang matandang lalaki, ang may-ari ng Villanueva Pawn Shop. Anong may tutulong ko, Elena? Bungad ng matanda, tila batid kong anong klaseng sakripisyo ang dala nito. Tahimik niyang inabot ang singsing. Sigurado ka ba? Para sa anak ko, para sa libro niyang magdadala sa kanya sa pangarap. Ilang saglit lang at tumunog ang lumang makina ng resibo. 320 pesos ang halaga, pero sa puso ni Elena, parang tinanggalan siya ng huling hibla ng kanyang pagkakakilanlan bilang anak. Kinabukasan, umuwi si Elena na may bitbit na brown envelope. Sa loob nito, isang second-hand Merriam-Webster's Collegiate Dictionary. Medyo may luma na ang amoy, pero kumpleto ang pahina, kumpleto ang pangarap. Nay! Sigaw ni Maya nang makita ang libro. Saan po niyo to nakuha? May nagbenta sa palengke. Sale daw, mura lang. Pagsisinungaling na Elena, pilit iniwas ang tingin. Kahit luma, ang bango pa rin. Ang kapal. Nay, may etymology section pa. Hinagkan siya ni Maya at niyakap ng mahigpit. Sa yakap na iyon, naramdaman ni Elena ang bigat ng katotohanan na hindi niya pwedeng isiwalat. Salamat po, Nay. Pangako, iingatan ko to. At hindi alam ni Maya, sa ilalim ng kanyang higaan ay naiwan ng isang lumang Biblia, ang pag-aari ng kanyang Lola Belen. Doon madalas nagtuturo si Elena sa kanya ng kabutihan. Pero ngayon, isang lihim ang nakasilid sa gitna ng mga pahina. Isang hapon, habang naglilinis si Maya sa kwarto, nahulog ang Biblia mula sa tukador. Bumukas ito sa pagitan ng Psalm 23 at Proverbs 31. At mula sa pagitan ng pahina, isang maliit na papel ang lumabas. Isang resibo ng Villanueva Pawn Shop. May petsa, may halaga at higit sa lahat, may item description. 1 gold ring, marked with initial BEM. Natigilan si Maya, hinawakan niyang papel na parang apoy. Lumuha ang kanyang mga mata kahit hindi niya maintindihan ang lahat. Nay, bulong niya nang dumating si Elena. Oh, bakit? May nakita po ako sa Biblia. Natigilan si Elena, nanlalamig ang palad. Ito po bang singsing ni Lola? Tahimik. Hindi niyo po yun nawala, diba? Lumuha si Elena. Hindi na siya nakasagot agad. Sa loob ng ilang segundong katahimikan, para silang nasa entablado ng sariling eksena. Walang script, walang rehearsals, puro damdamin lang. Anak, sa bayakap na Elena, patawarin mo si nanay. Alam kong hindi mo hiningi ito, pero iyon ang kaya kong ibigay. Kaya kong isuko kahit anong pag-aari ko. Huwag lang ang pag-asa mo. Bakit hindi niyo sinabi, Nay? Kasi ayokong maramdaman mo na may kapalit ang kaalaman. Ayokong isipin mo na dapat akong magbuwis para lang maabot mo ang langit. Pero Nay, hindi pa ako aakyat sa langit kung wala kayo sa baba para sumalo. Nagkatinginan silang mag-ina at sa bagitan ng mga luha, parang naroon ang kaluluwa ni Lola Belen. Nakatingin, nakangiti at sinasabi sa kanilang pareho, nagampanan niyo ang misyon. Mula noon,
Lalong naging masigasig si Maya sa pagsasanay. Bawat pahina ng diksyonaryo ay parang kayamanang pinagsusumikapang hukayin. Isang gabi, habang sinusubukan niyang i-memorize ang mga salitang may pinakamaraming syllables, kinunan siya ni Teacher Gab ng video. Okay, Maya. 20 English words. Rapid fire. Let's go. At walang alinlangan, isa-isang binigkas ni Maya. Anthropomorphism. Disenfranchisement. Interchangeability. Photosynthesis. Dahil sa linaw, bilis at kumpiyansa ni Maya, humangang lahat sa faculty room. Pinost ni Teacher Gab ang video sa kanyang personal Facebook para raw i-motivate ang ibang bata na huwag matakot sa pangarap. Wala pang 48 hours, viral na ang video. Pero habang pumapalakpak ang masa, may mga matang nagmamasid na hindi masaya sa tagumpay ng batang nakatsinelas. Masisirang imahe ng school kunya nang dadali natin sa National B. Ani ng isa sa mga board of trustees. Ang bata lang na yan? Sa sirang sapatos pa lang, disqualified na sa image branding. Sa likod ng kamera, may mga ina na nag-uusap. Kinagamit nilang kahirapan para makalikop ng simpatya. Kami, hindi kami pwedeng umiyak sa harap ng media. Galingan na lang sa marketing. Isang inang tumawa. Well, if she wants to play elite, let's give her a taste of elite warfare. Sa isang mamahaling kapihan na may mga kristal na chandelier, hindi halata sa mga ngiti at pearl necklace ng mga ginang ang tunay na layunin ng kanilang pagpupulong. Ayaw natin masirang prestige ng eskwelahan. Sabi ni Mrs. Valencia, isang kilalang businesswoman at ina ng isa sa mga kalahok sa spelling bee. Hindi magandang tingnan na ere-representa natin sa nationals ay bata ng labandera. Tumawa si Mrs. Ching, may-ari ng isang beauty empire. Wala man lang siyang proper diction. At ang shoes? Baka sa next round, tsinelas ng isuot. Hindi sapat ang talino kung hindi bagay sa imahe. Dagdag pa ni Mrs. De Jesus, ang may pinakamatinding impluwensya sa board ng paaralan. Sa gitna ng kanilang marangyang pulutan ng macarons at imported coffee, bumuo sila ng plano. Isa na rito ang pagkumbinsi sa dalawang hurado, isang retired judge at isang English professor. Pareho silang inabutan ng sobre habang nakatago sa loob ng gift bag na may tatak ng isang kilalang butik. Just make it subtle. Bulong ni Mrs. Valencia. We're not trying to ruin her completely. We're simply reminding people of their place. Habang abala sa sabwatan ng ilan, abala rin si Maya sa likod ng entablado. Nakaayos ang kanyang buhok. Naka-uniforme, malinis bagamat may tagpi sa gilid. Bitbit niya ang kanyang diksyonaryong minahal na parang kapatid. Tahimik siyang nagdadasal. Panginoon, hindi ko po hinihiling ang panalo. Ang gusto ko lang po ay mabigyan ng boses. Sa isang sulok, pinapanood siya ni Teacher Gab, bagamat hindi siya kabilang sa organizers ng finals. Pinilit niyang dumalo bilang moral support. Alam niyang may tensyon. Alam niyang may hindi ka nais-nais na usap-usapan. At hindi nagtagal, may napansin siyang kakaiba. Bakit parang binubuksan ang panel ng sound system? Pulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang technician na hindi pamilyar ang mukha. Puno ng pawis ng lalaki kahit malamig ang venue. Sa kabilang banda, nasa dulong auditorium, si Elena, nakaupo sa pinakahuling upuan sa likod, pinipigilang mapansin. Bitbit niyang lumang tote bag na may extra na medyas at may pamaypay. Tahimik siya ngunit alerto. Pilit binabasa ang galaw ng paligid. May naramdaman siyang kilabot sa batok nang mapansin ang masinsinang usapan sa harap. Mga ginang na pamilyar ang kilos, ngunit pawang nakangiti. Hindi yun ang ngiting totoo. Parang mga pusang nag-aabang ng daga.
Sumilip siya sa gilid ng stage. Napansin niyang hindi na ang regular technician ang nandun. May lalaking may hawak na wire. Tila minamadaling ayusin ng mic receiver. "Kuya, ikaw po ba yung regular tech?" tanong niya, pero hindi siya pinansin. Pagpatak ng 2:00 ng hapon, opisyal na nagsimula ang paligsahan. Punong auditorium. May mga kamera na naka-live stream para sa mga magulang at alumni. Nakabarong ang principal at halos lahat ng magulang ay nakasuot ng branded. Sa gitna ng liwanag, lumitaw ang mga kalahok, isa-isa, nakatayo, tuwid at kumpiyansa. Nasa huli si Maya. Walang palakpak na maririnig nang siya'y lumakad papasok. Ngunit may isang munting tinig na sumigaw, "Go, Maya!" Si Elena iyon, nag-iisa, pero sapat ng tinig niyang iyon para tumindig ang balahibo ng anak. Nagsimula na ang unang round. Lahat ng kalahok ay nakatanggap ng medyo madadaling salita. Banquet, delicate, symbolic, at iba pa. Nang si Maya nang tinawag, next word, sesquipedalian. Napaangat ang kilay ng ibang kalahok. Medyo technical ang salita, bihirang gamitin, pero hindi natinag si Maya. "Can you repeat the word, please?" Sesquipedalian. Pause. Huminga siya. SESQUIPEDA. Biglang pumali ang mikropono. LIAN. Tahimik ang lahat. Hindi malinaw kung natapos niyang salita. Napatingin siya sa MC. "May I repeat?" Ngunit mabilis ang sagot ng judge. "We're sorry. Time's up. No repetition allowed once a word is attempted." Tumayo si Teacher Gab. "That's not the rule. She asked for a repeat due to technical issue." Ngunit walang pumansin sa kanya, maging ang principal ay nanatiling tahimik. Elena, sa kabilang banda, halos sumigaw, "Hindi po narinig. Nasira ang mic." Pero ang mga ina sa harap, ngumiti lamang. "Well, that's unfortunate." Bulong ni Mrs. De Jesus. "Technical glitches happen. Too bad. It had to happen to someone underqualified." Hindi na nakaimik si Maya. Tumayo siya ng tuwid. Kahit nanlalambot ang tuhod, bumaba siya ng stage habang pinapalitan ang mic para sa susunod na kalahok. Ngunit bago pa man siya makalayo, huminto siya sa gitna ng entablado. Humarap siya sa audience. "I spelled the word correctly," sabi niya, diretso ang tingin. "And I knew it, because I live it." Sesquipedalian means a person who uses long words. I may not have long clues or long titles behind my name, but I have long dreams, at hindi niyo yun kayang sirain. Walang palakpak, tahimik ang lahat. Pero sa dulo ng auditorium, si Elena ay tumayo, at bagamat nanginginig ang tuhod, sumigaw siya. "Anak, hindi mo kailangan ng medalya para maging panalo. Sa akin, ikaw ang pinakamagaling." At sa puntong iyon, hindi lang basta laban ang ginawa ni Maya, isang tahimik na revolusyon sa harap ng mapanlinlang na sistema. Umuugong pang palakbakan sa loob ng Metro Grand Theater, pero sa labas ng venue, ang katahimikan ay parang punyal sa dibdib ng mag-ina. Basang-basa ng luha ang mukha ni Maya habang yakap siya ng mahigpit ni Elena. Tila ba gusto nitong saluhin lahat ng sakit na hindi niya kayang agapan. "Huwag ka nang umiyak, anak. Hindi silang sukatan ng galing mo." Bulong na Elena, pilit pinapakalmang anak habang kinukubli ang sariling paghihinagpis. Ngunit sa likod ng yakap na iyon, naroon si Mang Romy, isang janitor na halos hindi napapansin. Nasa gilid siya ng backstage nang maganap ang paligsahan. Siyang nag-ayos ng mga mic, nagsasali ng tubig sa mga pitsel at nagpapalit ng basura sa bawat event. Sanay siyang manahimik pero hindi sa araw na iyon. Habang binibigyan ng imposibleng salita si Maya, naramdamin niya agad ang panlalamig sa hangin. "Huwag palalampasin ang batang yun. Gawin yung imposible. Ayaw ng board sa kanya." Kaya sa likod ng kanyang utility cart, habang nag-aayos kuno ng walis, palihim siyang nag-record gamit ang kanyang lumang cellphone, mababang quality ng video,
pero malinaw ang audio. Naroon ang mismong boses ng hurado habang nakipag-usap sa isang ginang. Gusto niyong sigurado? The next round, bibigyan natin siya ng pinakamahirap na work. Hindi niya mahanap yun kahit saan, trust me. At doon, nagsimulang gumalaw ang katahimikan. Gabi na, sa barong-barong nina Elena at Maya, walang ganang kumain ng bata. Nakahiga siya, yakap ang kanyang diksyonaryo, pero hindi na siya tumingin sa mga salita. Wala nang dating apoy sa mata, wala nang dating tapang sa tinig. Anak, hindi dito nagtatapos. Sambit ni Elena, hawak ang buhok ni Maya. Hindi po sila nanira lang ng pangarap, Nay. Para bang tinapon nila to. Naluha si Elena. Hindi niya alam kung paano ibabalik ang apoy sa anak. Hanggang sa tumunog ang cellphone ni Teacher Gab. Sa isang maliit na condo unit, habang nagkakapit, naghahanap ng inspirasyon para sa blog post. Natanggap niya ang isang mensahe mula sa hindi kilalang number. Sender: Ma'am, pakitingnan po ito. Alam ko hindi kayo papayag sa nangyari. Attachment. Pinanood niya ito, nanlaki ang mata, at halos mabitawan ng tasa. Ito na yun. Agad siyang nagbukas ng TikTok. May dami account siya roon bilang observer ng trends. Nilagyan niya ng caption ng video. Hindi lang batang nadaya rito. Biktima tayo lahat ng bulok na sistema. Panoorin ng buong sabuatan. Hustisya para kay Maya. Daya sabi. Ilang segundo pa lang, may 3 likes na. Pagkatapos 10, 1 minuto, 100, 2 minuto, 1,000. Habang tulog si Maya, biglang may ingay sa labas. Kumakaway ang mga kabataan, hawak ang cellphone at nagsisigawan. Si Maya ba dito nakatira? Ang galing mo, Ate Maya! Idol kita! Nagising si Elena, lumabas siya, akala niya may sunog. Pero laking gulat niya nang makitang nagkakagulong tao sa labas ng kanilang barong-barong. Sabay may humihiyaw ng, "Trending si Maya! Trending ka, Maya!" Sa loob ng ilang oras, sumabog ang TikTok video sa social media. Umabot sa 2.3 million views bago mag-alas 12 ng hating gabi. Lahat ng major content creators, vloggers, teachers, at youth advocates ay nagsalita. Kung ganitong pinapalakad ang spelling bee, paano pa ang mas malalaking paligsahan? Hindi ito tungkol sa spelling lang, ito ay tungkol sa dignidad ng isang batang Pilipino. Nagtrending ang 2 hashtag. Hashtag hustisya para kay Maya. Hashtag daya sabi. Pati ang mga international accounts ay nag-react. Justice for this brilliant girl. Courage in a child is louder than the silence for corrupt adults. Sa St. Therese Academy, gulo sa faculty room. Paano to? Kasamang pangalan ng school. May screenshot ng email ng hurado. Sinabihin ng special instruction daw. Nasaan ang principal? Wala pa ring pahayag? Sa kabilang dako, sa bahay ni na Mrs. Valencia, galit na galit ang ginang habang pinipindot ang cellphone. Ipareport niyo ang video. Ipaban. I-contact ang mga admin ng TikTok. Ngunit huli na. Ang masa ay gising na. Kinabukasan, si Maya ginising ng ingay mula sa labas. Hindi sigawan ng away, kundi palakpakan. Pagbukas niya ng pinto, may grupo ng mga bata sa labas. Bit-bit ang mga gawa nilang placard. Maya is our spelling bee queen. Truth, trophy. We believe in you, Maya. Naluha si Maya, sabay nilapitan ng isang batang lalaki. Ate, pakisay naman po tong notebook ko. Gusto ko pong maging katulad nyo. Nanginig ang kamay ni Maya. Ngayon lang siya pinapirma para sa isang autograph. Noon, iniiwasan siya. Ngayon, hinahanap siya. Pero hindi po ako panalo. Sabi niya, nangingilid ang luha. Sumagot ang bata. Pero ikaw ang bayani namin. Sa likod ng lahat ng ito, si Mang Romy, ang janitor, ay nanonood ng TikTok. Sa lumang cellphone, may mga komento sa video. Sino nag-record? Saludo kami. Kung sino ka man, maraming salamat.
Ngumiti siya at bumulong. Hindi kailangan may diploma para tumindig sa tama. At doon niya tinapos ang kanyang araw sa isang simpleng janitor's closet. Ngunit may pusong mas matapang pa sa general. Sa loob ng pinakatahimik na silid ng Malacanang, isang malaking mahogany desk, ang puno ng mga confidential folders, press briefings, at economic reports. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo sa likod ng salaming bintana ang Pangulo ng Pilipinas, President Alfonso Reyes, isang lalaking kilala sa tapang, tikas, at disiplina. Walang kumikibo, isang private aide ang dahan-dahang lumapit, hawak ang isang iPad. Mr. President, may kailangan po kayo mapanood. Hindi pa pwedeng ipaliban? Tanong ni Alfonso habang nakatitig sa malawak na hardin ng palasyo. 2 oras lang ang tulog ko kagabi. Hindi po ito tungkol sa politika, sir. Isang viral video po. Isa raw sa mga top trends ngayon. Pero may mas mahalaga po kaysa views. Napalingon si Alfonso. Kinuha niyang iPad at pinindot ang play. Sa screen, isang batang babae. Ang kanyang mukha puno ng luha. Ang mga matay puno ng hinanakit. Ay tumayo sa entablado ng isang spelling bee. May naririnig na ingay mula sa audience. May mga komento. Ngunit ang tumatak sa kanya ay ang tinig ng bata. I spelled the word correctly. I knew it. Because I live it. Tumingin sa Alfonso sa screen, hindi humihinga. Humigpit ang hawak niya sa iPad nang ipakita sa video ang mga hurado. Nahalatang tinatalikuran si Maya habang lumalakad pababa ng stage. Kumibot ang kanyang panga. At nung huli, nang niyakap ng inang batang babae sa labas ng venue, doon tuluyang nawala ang kulay sa mukha ni Alfonso. Binitawan niyang hawak na baso. Tumama ito sa marmal na sahig at nabasag. Kasabay ng pagyuko niya, hawak ang sentido. Sir, ayos lang po ba kayo? Tanong ng aide. Nanlaki ang mata. Pero hindi sumagot si Alfonso. Sa halip, nakatitig siya sa screen. Minindot niya muli ang pause. At sa eksaktong frame kung saan umiiyak si Maya, ipinatong niyang daliri sa mukha ng bata. Hindi yun ang unang beses na nakita niya ang mga matang iyon. Alamin niyo kung sinong batang yan. Utos niya. Mababang boses pero puno ng paninigas. Ngayon din. Gusto ko ng buong file, pangalan, address, lahat. Sir, gusto niyong bigyan ng scholarship? Gusto ko malaman kung saan siya nanggaling at sino ang nanay niya. Po? Tanungin niyo kung sino ang nanay niya. Sigaw niya. Dilan para mapaatras ang aide. Tumakbang mga kawani. Agad na pinatawag ang NICA, ang Presidential Communications at mga media monitoring unit. Sa loob ng 30 minuto, nakahalap ang buong impormasyon ni Maya Santiago, Grade 6, St. Therese Academy, residente ng Barangay Mabuhay, Quezon City. Nanay, Elena B. Santiago, 36 years old, freelance laundry woman. Sa pangalan pala ng ina, nanlaki ang mga mata ni Alfonso. Elena. Bumalik siya sa opisina, pinatanggal lahat ng tao. Pinindot ang isang lihim na drawer sa ilalim ng mesa at ginawang isang lumang kahon. Sa loob, isang piraso ng lubid na may nakasabit na singsing, gold simple, but engraved with 3 letters, EBS. Pinikit niya ang mga mata, biglang bumalik ang mga alaala. 12 taon nang nakalipas. Isang maulan na gabi, habang lahat ng kawanay nagpapahinga, may isang babae sa laundry room ng palasyo na nanatiling gising, si Elena. Isang gabing lumapit siya roon para tumakas sa gulo ng Senado. At sa halip ng mga press release, ito lang narinig niya sa labi nito. Mainit ang kape, malamig ang hangin, at ang katahimikan ay naging saksi sa isang gabing may nangyaring hindi dapat balikan. Pagkatapos ng ilang linggo, pinatalsik si Elena sa palasyo. Bigla, walang paliwanag, akala niya kusang umalis. Ang totoo pala, iniutos ito ng pamilya ni Alfonso.
lalo na ng kanyang inang si Donatella. Baka gamitin ka lang. Sabi ni Donatella noon, walang lugar sa Malacanang ang isang tagalaba. Ngayon, sa harap ng video na iyon, sa luha ng bata ang hindi niya kilala pero tila alam ng puso niya, muling umigting ang pakiramdam, may isang bahagi sa kanya ang unti-unting bumubulong. Anak mo siya. Tinawag niya ang kanyang private secretary. Paganda ng convoy. At huwag niyo ipaalam kanino man sa gabinete. Ako lang ang pupunta. I want to see them in private. Ngayon na po, sir. Ngayon na. Bago pa maagaw ng media ang pagkakataong ito. Habang nagpapalit ng Amerikana, muling tinitigan ni Alfonso ang screen ng iPad. Pinalitan niya ang frame, pinindot ang freeze. Sa eksenang nakatingin si Myers entablado, puno ng luha pero matatag ang tindig. Hindi mo alam, Maya. Bulong niya, pero habang inaapakan ka ng mundo, may isang ama na muling nagising dahil sa'yo. Samantala, sa barangay Mabuhay, walang kalam-alam mag-ina. Sa nabubuong bagyo, sa labas ng kanilang barong-barong, tahimik ang gabi, nakaupo si Elena sa harap ng kanyang maliit na mesa. Nag-aayos ng labada para bukas. Sa loob, si Maya ay muling nagsusulat ng mga bagong salita sa kanyang kwaderno. Walang telebisyon, walang ideya ang Pangulo ng Pilipinas. Ay ilang oras na lang at dadalhin ng tadhana sa mismong pintuan ng kanilang kahirapan. Ngunit hindi para mag-abuloy, kundi para magpaliwanag. Malakas ang ulan sa Malacanang. Ang mga alon ng tubig sa Pasig ay sumasalpok sa pader ng bakuran habang ang hangin ay humahampas sa mga bintanang salamin. Sa laundry quarters, sa likod ng palasyo, habang ang lahat ay natutulog sa kani-kanilang silid. Isang babaeng na natiling gising, si Elena Santiago, ang tagapaglaban ng palasyo. Habang ginugusot niya ang puting barong na may monogram na AR, may narinig siyang marahang mga yabag. 12:00 na. At may nagtatrabaho pa? Nagulat si Elena nang lingunin niya ang pinanggalingan ng boses. Bumungad ang anin ng Alfonso Reyes, nooy senador pa lamang. Nako, pasensya na po, senador. Akala ko po, wala na pong tao. Sabay yuko niya, nangingindig ang mga kamay. Ngunit hindi siya pinagalitan ni Alfonso. Sa halip, lumapit ito. Napansin kita noong isang araw. Palagi kang maaga. Palagi kang tahimik, pero palagi kang naririto. Trabaho lang po. Mihinang sagot ni Elena. Tumango si Alfonso. Sabay na upo sa isang bakanting kahoy na upuan. Alam mo, minsan naiinggit ako sa mga gaya mo. Tahimik ang mundo, walang politika, walang intriga. Napangiti si Elena, bahagyang nahiya. Tahimik po, oo, pero minsan, masakit din. Masakit? Wala pa akong pangalan sa mga barong nilalabhan ko. Pero alam kong akong nagpapaputik sa kanila. Tahimik si Alfonso. Ilang segundong lumipas bago siya nagsalita muli. Gusto mo ng kape? Tanong niya. Sir? I make 'em in 3-in-1. Nagulat si Elena nang makita niya mismo. Siya ang naghalo ng kape. Naupo silang dalawa sa lumang bangkong kahoy. Sa gitna ng ulan, nagsimulang magbukas si Alfonso. Eko natin niyang pagod sa kumpanya. Ang pagkasuklam sa mga kasinungalingan ng politika. At ang pagkamuhi sa sariling ama. At si Elena, tahimik lang na nakikinig. Hindi niya alam kung paano nagsimula. Baka dahil sa dami ng lamig. Baka dahil sa katahimikan. Baka dahil sa init ng kape. Ngunit nang tumingin sa Alfonso sa kanya at nagtanong, may nagmamahal ba sa'yo? Hindi siya agad nakasagot. Sa katahimikang iyon, nagsimulang bumuang lihim na gabi. Pagkalipas ng 3 buwan, hindi inaasahan ni Elena ang sumunod na pangyayari. Isang umaga, habang naglalabas sa parehong lugar, bigla siyang nagsuka. Sa una, inakala niyang sakit lang ng tiyan. Ngunit nang patuloy ang pagkahilo at pagkapagod, nagpatingin siya sa health clinic malapit sa palasyo. Congratulations, sabi ng midwife. 3 buwan ka ng buntis.
Parang bumagsak ang langit, hindi dahil ayaw niya ng bata, kundi dahil alam niyang ang ama na dinadala niya ay sobrang taas ng estado sa buhay. Hindi siya agad nagsabi, sa halip, ipinagpatuloy niyang trabaho. Umiiwas siya kay Alfonso, ngunit isang gabi, nahuli siya nito sa hallway. Elena, bakit parang iniiwasan mo ko? Sir, marami po kayong mas mahalagang inaalala. No, ikaw ang iniisip ko. Ngunit hindi pala sila nag-iisa. Sa likod ng pinto, naroon si Donatella Reyes, ang matriarkang ina ni Alfonso. Nakita niya ang lahat, narinig ang lahat. At kinabukasan, si Elena ay pinatawag sa Office of Household Affairs. Simula ngayon, hindi na namin kailangan ng serbisyo mo. Malamig na sabi ng administrator. Maaari ka nang umalis. May dahilan po ba? Tanong niya, nanginginig. Internal restructuring. Tugon ng opisina. Isang palamuti sa totoong dahilan. Paglabas niya ng gate ng palasyo, walang nakakaalam na may bata sa sinapupunan niya. Wala siyang dalang bagahe kundi ang isang lumang tote bag at ang kanyang lumang kwaderno ng mga laundry schedules. Wala ring paalam sa Alfonso. Wala siyang tinanggap na suporta. Ang natatandaan niya ay ang mga salitang sinabi ng kanyang sariling ina noon. Kung darating ang panahon, kailangan mong mamili sa dangal mo o sa ginhawa. Piliin mong dangal. Mas matagal ang epekto nun sa anak mo. At iyon ang mapinili ni Elena. Sa kasalukuyan, habang tulog si Maya sa loob ng barong-barong, si Elena ay nakaupo sa harap ng isang basyong palanggana. Hawak niya ang isang lumang singsing, ang parehong singsing na isinuot niya noon para sa alaala ng kanyang ina. Doon rin siya unang humawak ng singsing galing kay Alfonso na pilit niyang ibinaon sa limot. Hindi mo kailanman makikilala ang amo mo, anak. Bulong niya. Hindi dahil hindi ka karapat-dapat, kundi dahil ayoko maranasan mong ipagtabuyan. Ngunit hindi alam ni Elena na sa oras ding iyon, sa likod ng kadiliman ng gabi, isang convoy na may presidential seal ang papalapit na sa barangay Mabuhay. Bitbit ang nakaraan at ang lihim na matagal nang tinakpan ng ulan at kapangyarihan. Ang araw ay hindi pa ganap na sumisikat, ngunit ang balita tungkol kay Maya ay naglalagalab sa bawat sulok ng bansa, mula sa social media hanggang sa morning news segment. Ang pangalan ng batang anak ng labandera ay naging sentro ng pambansang diskurso. Tila sumabog ang isang lihim na matagal nang inilihim ng sistemang bulok, at si Maya ang naging mukha ng katotohanan iyon. Ngunit habang ang masa ay pumapalakpak at nakikiisa sa loob ng isang air-conditioned conference room ng St. Therese Academy, naglalaban ng galit at pangamba ng mga elitista. Humantong na sa senadong usapin. May mga tanong na tungkol sa integridad ng school natin. Singhal ni Mrs. De Jesus, member ng board. Ang daming galit. May panawagan pa na i-boycott ang school. Anong tingin nila sa atin? Anti-poor? Dagdag pa ni Mrs. Valencia habang tumatapig sa Louis Vuitton bag. Ang batang yun, kinagamit lang ang kahirapan para sumikat. And her mother? That Elena woman is capitalizing on pity. She's a user. Napagkaisa nilang kailangang linisin ang pangalan ng paaralan kahit pang isakripisyo ay ang taong pinaka-inosente sa lahat. Kinahapunan, may dumating na liham sa barong-barong nina Elena at Maya. Isa itong permanent notice of termination mula sa Human Resources ng school. Effective immediately. Your services as a freelance laundry woman are no longer required due to reputational risk and conflict with the institution's values. Nabasa ito ni Elena habang bitbit pa ang basang kumot galing sa trabaho. Hindi siya umiiyak, ngunit ang kamay niyang nanginginig habang nililigpit ang lumang damit sa basket. Tila pinipilit bumalik sa tahimik na buhay kahit na sinampal ng kawalang katarungan. Sa eskwelahan, hindi rin pinaligtas si Maya. Isang security guard ang humarang sa kanya sa gate kinabukasan. Pasensya na Maya, sabi ng admin, suspendido ka raw muna. Bawal ka pumasok. Pero may quiz kami today.
Wala akong magagawa. Order to mula sa taas. Naiwang nakatayo si Maya sa labas ng gate habang pinagtitinginan ng ibang estudyante. Uy! Si Viral Queen! Sigaw ng isa. Dami mo kasing arte, ayan tuloy. Sa TikTok ka na lang magturo. Hindi sa classroom. Bulalas ng isa pa habang tumatawa. Lumapit si Chelsea at tumikwas ng buhok. Hindi lahat ng bida sa social media ay welcome sa real life. Huwag kang feeling untitled. Hindi ka reyna dito. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Maya. Tumalikod na lang siya pero habang naglalakad paalis, may linyang tumulak sa kanyang likod. Sana hindi ka nalang sumali. Lahat sana tahimik. Ikaw ang gulo. Sa bahay, pilit itinago ni Maya ang sakit. Okay lang po ako, Nay. Magre-review na lang po ako dito. Ngunit napansin na Elena ang pamumula ng mata ng anak. Ang pilit ng ngiti, ang tinig na gustong maging matapang pero basag. Hindi siya nagsalita, sa halip. Nilapitan niya si Maya, hinawakan sa balikat at bumulong. Hindi masamang magsabi ng totoo, anak. Masamang manahimik kapag inaapak-apakan ka. Ngunit hindi lang ang school ang umalma. Isang araw, may dumating na legal notice mula sa isang kilalang law firm representing concerned stakeholders of the school. You are hereby advised to cease and desist from further media engagement or public commentary that directly or indirectly accuses St. Therese Academy or its representatives of misconduct. Failure to comply may result in legal action. Tumigil ang mundo ni Elena habang binabasa ang dokumento. Maya, pinapatahimik nila tayo. Ayaw nilang umabot sa katotohanan. Gusto nilang tanggalin tayo para matakpan ang dumi nila. Ngunit ang hindi alam ng mga elitista ay may mga mataring nanonood sa katahimikan. Habang ibinabalik ng mundo si Elena at Maya sa kawalan, isang kamerang sumunod sa kanila mula sa malayo. Isang investigative journalist mula sa isang kilalang news outlet ang nagsimula ng sumid ng impormasyon. Tinawagan niya ang kanyang producer. May nilabas na cease and desist letter ng school sa isang mahirap na ina. Pinapalabas nilang ang problema ay galing sa biktima. Classic tactic ng elitista. Gusto ko ng full coverage nito. Isang gabi, habang nakaupo si Elena sa labas ng bahay, pinagmamasdan niya si Maya na muling isinubsob ang sarili sa pagbabasa. Anak, kung gusto mong huminto, niintindihan kita. Umiling si Maya. Nay, kung titigil pa ako ngayon, para na rin akong sumang-ayon na tama sila. Pero hindi ko na kayang makita kang nasasaktan. Nay, mas masakit pong hindi lumaban. At sa sagot na iyon, nakita ni Elena ang apoy na hindi kayang patayin ng sinungaling na sistema. Ngunit habang lumalakas ang kanilang paninindigan, mas lumalalim din ang galit ng mga pinagmulan ng inggit at paghihiganti. Sa isang private function, habang nakaupo si Donatella Rias, ang ina ng Pangulo, tinanong siya ng isang kaibigan, "Napanood mo na ba yung video ng batang yon? Viral na raw. May connection daw kay Alfonso." Napatingin si Donatella sa screen ng tablet na ipinakita sa kanya at sa isang iglap natigilan siya. Hindi dahil sa pangalan ng bata, kundi dahil sa mga mata nito. Masyadong familiar ang tingin niyang yan. Bulong niya. Tinitigan niya ang assistant. Alamin mong buong kasaysayan ng batang yan at kung totoo ang hinala ko. Lumingon siya sa malayo. Malamig ang tinig. Sisiguraduhin kong hindi siya aabot sa palasyo. Maagang umaga sa barangay Mabuhay, karaniwang araw, ang mga tendera sa kantoy, abala sa pag-aayos ng panindang gulay. Ang mga tricycle driver ay naghihintay ng pasahero. At ang mga bata ay naghahabulan sa bakuran. Tahimik ang paligid, maliban sa kaluskos ng mawalis at kalansig ng mga takure. Ngunit sa isang iglap, ang katahimikan ay napalitan ng pag-ugong, mabigat, malalim at hindi pangkaraniwan. Broom. Tatlong itim na SUV na may pulang plakang diplomatic ang huminto sa mismong kanto. Sa ere, isang military helicopter ang biglang lumitaw paikot sa barangay
Ang anino nito'y bumalot sa mga bahay na yero. Hoy, ano yan? May raid ba? Sigaw ng isang tindero. Nako, may nahuling drug lord yata. Bulalas ng matandang babae na lumabas ng bahay. Pero sa gitna ng gulo, ang convoy ay dire-diretsong lumapit sa barong-barong ni na Elena at Maya. Sa loob ng bahay, si Maya nagsusulat sa kanyang kwaderno. Si Elena naman ay naghugas ng tasa, tahimik, payapa, hanggang sa biglang kumatok. Hindi basta katok. Dag, dag, dag. Isang malakas na pagkatok mula sa matigas na knuckle ng isang sundalo. Ginang Elena Santiago? Tanong ng lalaki na nakaitim na suit. May insignia ng Presidential Security Group, PSG, sa dibdib. Napalundag si Elena. Po? Ako po, bakit po? Lumapit si Maya, takot ang mata. May utos po mula sa Pangulo ng Pilipinas. Seryosong sagot ng lalaki. Utos? Anong klaseng utos? Bumaba mula sa SUV ang isang matandang lalaki. At tila general, may kapirasong papel sa kamay. Presidential Detective 47829. Kailangan naming isama sa palasyo si Ginang Elena Santiago at ang kanyang anak na si Maya Santiago. Ngayon din. Nagtakbuhan ng mga tao sa paligid. May bumubunot ng cellphone. May nag-Facebook live. Mga kapitbahay, grabe! May sumundo po galing Malacanang kina Ate Elena. Si Maya, yung spelling bee girl, sinasama ng mga sundalo. Baka may kaso, baka hulihin. Ngunit nang makita ang mga presidential seals sa sasakyan at ang pagsunod ng mga escort, ibang usapan ito. Hindi ito raid. Bulong ng isang tricycle driver. VIP yan. Palasyong target niyan. Sandali lang po. Nanginginig ang boses ni Elena. Wala po kaming kasalanan. Bakit po kami isasama? Lumapit ang opisyal at nagsalita sa mas malumanay na tono. Hindi po ito aresto. Huwag po kayong matakot. Ang Pangulo po mismong nag-utos. Gusto niyang makausap kayo. Ligtas po kayo sa amin. Tumitig si Elena sa mga mata ng opisyal. Malalim. Hindi siya makapaniwala. Sa buong buhay niya, hindi siya makalapit sa gate ng palasyo noon. Ngayon, siya mismong pinasusundo. Anak. Sabay lingon niya kay Maya. Handa ka na ba? Napapikit si Maya. Humigop ng hangin sa katumango. Para sa totoo, palagi po akong handa. Sa loob ng convoy, tahimik. Si Maya ay nakatitig sa bintana. Pinapanood ang mga eskinita at kalsadang pamilyar sa kanya. Ilang minuto pa, nadaanan nila ang mga billboard ng balita at narinig sa radyo. Presidential silence continues as the Maya Santiago video breaks 20 million views online. No official word yet from Malacanang. Habang palapit sila sa lungsod, mas dumadami ang media sa paligid. Sa mga overpass, may mga taong may hawak na placards. Maya, karapat dapat ka. Elena, ina ng bayan. Lumuluwas si Elena. Wala siyang inaasahan kundi tahimik na pamumuhay. Pero ngayon, tila pinersa silang humarap sa isang mundo ng politiko, kapangyarihan at lihim. Pagdating nila sa Malacanang, hindi sa main gate sila dumaan. Pinadaan sila sa back entrance, eksklusibong daan ng mga bisita ng Pangulo. Sa bawat hakbang sa marmol na hagdan, bawat tunog ng takaw ng PSG escort, parang humina ang tibok ng puso ni Elena. Hanggang sa isang malaking pinto ang bumukas. Sa loob, naroon ang Pangulo ng Pilipinas, si Alfonso Reyes, nakatayo sa harap ng mga larawan ng dating mga leader ng bansa. Pero ang mata ay hindi sa kapangyarihan nakatuon, kundi sa batang babaeng kaharap niya, si Maya. Nanlaki ang mga mata ni Alfonso, dahan-dahan siyang lumapit. Para bang may kinikilatis. Tila'y may hininga siyang kinikimkim ng higit isang dekada. Si Maya, nagtataka. Si Elena, nanginginig. At sa bagitan nila, katahimikan hanggang sa bumulong ang Pangulo. Ikaw. Nagkatinginan silang mag-ama, bagamat walang kumpirmasyon. Ngunit sa mata ni Alfonso, walang duda, ang hugis ng mata, ang korba ng ilong,
at ang linya ng bibig lahat ay salamin ng nakaraan. Elena, siya ba? Ngunit hindi pa rin sumasagot si Elena. Bago pa siya makapagsalita, hinawakan ni Maya ang kamay ng ina. Ano po tunay? Bakit po kayo narito? At sa mga matang iyon, mga matang nakita niya sa isang lumang alaala ng palasyo, doon tuluyang bumalik kay Alfonso ang lahat. Sa puso na Elena, isang tanong ang nagsisigaw. Handa na ba akong ilantad ng katotohanan sa harap ng lalaki minsang nagmahal at sabay ring nagpaalam? Tahimik ang silid ng Pangulo. Ang karaniwang abalang opisina ngayon ay parang simbahan. Bawat tunog ng orasan ay tila himig ng kumpisal at ang hangin ay mabigat sa damdaming matagal ng kinikimkim. Nakatayo si Alfonso sa harap ni Mia para siyang estatwa, hindi makagalaw, hindi makapaniwala. Sa harap niya, ang batang paulit-ulit niyang pinapanood sa viral video. Ang batang sa bawat luha ay tila sinasaksak ang puso niya. Ngayon ay narito, totoo, buhay, at nakatingin sa kanya. Maya, bulong niya halos hindi marinig. Bakit po? Inosenteng tanong ng bata. Bakit po ganito ang tingin niyo sa akin? Napatingin si Elena, gusto niyang magsalita, pero nanigas ang dila. Pilit niyang pinipigil ang damdamin, pero alam niyang hindi niya na ito kayang ikubli. Tumayo si Alfonso, marahang lumapit, isang hakbang, dalawa, hanggang sa nasa harap na siya ni Maya. Lumuhod siya. Ang Pangulo ng bansa nakaluhod sa harap ng isang batang babae. At doon, bumulong siya. Anak kita. Natigilan si Maya. Po? Anak kita, Maya. Ako ang iyong ama. Alam ko. Nanginig si Maya. Sa unang pagkakataon, tila nawala ang boses niya. Tumalikod siya sa ina. Nay, totoo po ba to? Lumuwas si Elena. Lumapit siya sa anak at mahinang tumango. Oo, anak. Pero bakit hindi niyo sinabi? Tanong ni Maya halos pabulong. Bakit po hindi ko nalaman? Sa tagal ng panahon. Hinawakan siya ni Elena sa pisngi. Hindi dahil sa kahiyan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal. Pagmamahal? Masakit ng ngiti ni Maya. Pero pinalayo niyo ako sa ama ko. Pumagit na si Alfonso. Ako may pagkukulang, Maya. Hindi mo kasalanan. Hindi kasalanan ng ina mo. Ako ang dapat lumaban noon. Pero naging duwag ako. Umiyak si Alfonso. Hindi ng isang politiko, kundi ng isang lalaki nagkulang. Ng isang ama na pinigilan ng sistemang siya mismo ang naging bahagi. Dapat nilaban kita noon. Bulong niya habang tinatakpan ang mukha. Dapat ipinaglaban ko kayo. Si Maya, bagamat litong-lito, ay dahan-dahang lumapit sa kanya, walang sinasabi, walang tanong, ang katawan niyang tila hinila ng lakas na hindi niya maintindihan sa isang iglap. Niyakap niya si Alfonso, yakap na hindi humihingi ng paliwanag, yakap na hindi nangangako ng kapatawaran, yakap na puno ng tanong, ngunit mas matimbang ang uhaw sa koneksyon. At sa yakap na iyon, bumuhos ang mga taon ng pagkakahiwalay. Ang gabi ng ulan, ang tahimik na gabi sa laundry room, ang singsing na hindi na ibalik, ang luha na Elena sa bawat gabi ng gutom, lahat ng iyon, tuloy ang bumagsak. Sa isang sulok ng opisina, si Elena ay tahimik lang na nanonood. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Gusto niyang tumakbo't ilayo si Maya, pero gusto rin niyang hayaan ang anak na maramdaman ang pagmamahal na matagal niya nang ikinubli. Lumapit si Alfonso sa kanya. Salamat. Salamat at pinalaki mo siya ng may puso. Hindi ko to kayang bayaran, Elena. Hindi ko to ginawa para sa'yo. Sagot na Elena, diretso ang tingin. Ginawa ko to dahil ayokong ipamanas sa anak ko ang bangungot ng politika. Pero hindi mo ba naisip na baka gusto niyang makilala ako? Naisip ko, araw-araw. Pero mas natakot ako sa gulo, sa panganib, sa inggit, sa paghihiganti ng mga taong ayaw sa'yo. At sa amin, kaya sinarili ko, inako ko ang lahat.
Hindi nakasagot si Alfonso. Tumango lang siya at saka muling tumingin kay Maya. Anak, sabi niya, hindi ko hinihingi ang kapatawaran mo agad. Alam kong biglaan lahat. Pero kung papayag ka, gusto kong makilala ka. Gusto kitang makasama. Kahit bilang kaibigan muna. Kahit hindi agad bilang ama. Si Maya, tahimik. Ngunit sa kanyang mga mata, unti-unting lumambot ang tingin. Binitawan niya ang isang buntong hininga. Niintindihan ko po. Pero hindi ako laruan. Hindi ako tropeyo na kapag trending ay kukunin. Tapos kapag tahimik ng mundo, ilalagay sa kahon. Hindi. Hindi kita iiwan, Maya. Hindi ulit. Pangako yan, ha? Mahina niyang sabi. Pangako. Sagot ni Alfonso, sabay yakap ulit. Sa labas ng silid, naghihintay ang ilang tauhan ng palasyo. Alam nilang may mabigat na eksenang nagaganap sa loob. Ngunit sa loob lamang ng ilang oras, nagbagong direksyon ng kasaysayan. Hindi ito tungkol sa karangalan, hindi ito tungkol sa kapangyarihan. Ito'y tungkol sa isang batang babae na pinili ang tama kahit wala siyang armas kundi prinsipyo. At isang ama na muling nagising, huli man pero buo ang loob. Sa huling sandali ng araw na iyon, habang papalubog ang araw sa likod ng Malacanang, magkakasamang nakaupo sa isang mahabang bangko sina Alfonso, Elena at Maya. Tahimik lang sila, wala nang salita, tanging liwanag ng kahapon, ang lumamon sa sakit ng nakaraan, ang kwento ng isang labandera, isang batang tinawanan, at isang pangulong tumanggi noon, ngayon nagtatangka ng bumawi. Ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman payapa, at sa bawat yakap, may panibagong bagyong darating. Breaking news, Maya Santiago, anak sa labas ng Pangulo ng Pilipinas. Isang headline ang bumulaga sa buong bansa kinabukasan. Sa bawat telebisyon, radyo, Facebook page at news site. Wala kang takas. Sa loob lamang ng ilang minuto, tila sumabog ang isang bomba sa gitna ng politika ng bansa. Ang kwento ng isang batang biktima ng spelling bee scandal ay isa na ngayong pambansang iskandalo. Maya Santiago, 12 taong gulang, anak ng labandera, anak ng Pangulo. Sa loob ng Senado, ang mga mambabatas ay nagsisigawan. Mr. President, the public demands an explanation. This is a national concern. May anak sa labas ng Pangulo? Anong epekto nito sa integridad ng pamahalaan? Let's not be distracted by personal issues. Sigaw ng isang loyalist. Let's focus on governance. Ngunit hindi mapigilan ang init ng debate. Ilang senador ang naghain ng resolusyon para magkaroon ng ethics investigation laban kay Alfonso Reyes. Hindi dahil sa pagiging ama sa labas, kundi dahil sa kawalan ng disclosure at posibleng paggamit ng kapangyarihan para sa pansariling interes. Sa loob ng Malacanang, nananahimik si Maya habang nasa isang conference room sa labas. Hindi mabilang ang media na gustong makapanayam siya sa loob. Tahimik ang matauhan, walang gustong lumapit. Tila ang batang minsang iniyakan ng sambayanan ay ngayon ay tinitingnan na parang panganib. Anak, bulong ni Elena. Hawak ang kamay niya. Kaya mo to. Ngunit napansin ni Maya, ibang tingin sa kanya ng mga tao. Kahit mga tauhan ng Pangulo, parang may pangamba. Sa kabilang bahagi ng palasyo, isang galit na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa loob. Si Samantha Reyes, ang unang ginang. Anong ibig sabihin nito? Bakit ko nalaman ang lahat mula sa media? Nakatayo sa harap niya ang anak niyang si Marco Reyes. Itinapon ni Samantha Reyes ang hawak na baso. Tumama ito sa pader at nabasag. Hindi ko hayaan na may illegal na bastarda sa gitna ng ating pangalan. Sa isang press conference na ipinalabas ng live, naglabas ng maikling pahayag si Samantha Reyes. Nanatiling kalbado ang tinig ngunit halatang kinukuyom ang galit. Ang issue pong ito ay pribado at hindi dapat gamitin sa politikal na paninira. Kami pong pamilya ay may internal na pinagdadaanan. Sana pa igalang natin ang privacy ng bawat isa. Ngunit hindi nakaligtas ang mga mata ng media sa tensyon ng kanyang boses. At sa likod ng kamera, nagtanong ang isang mamahayag. Kung si Maya ay anak ng Pangulo,
Paano ng political succession ni Marco Reyes? Boom, isang tanong lang at nabiyak ang bayan. Sa social media, nagkawatak-watak ang opinion. Timaya, hindi kasalanan ng bata. Ang pinanggalingan niya. She deserves acknowledgement. She's more than a story. She's a symbol. Elena raised her with values. That's what leadership should look like. Team Marco. Samantha. Homewrecker. Ginamit lang ang kahirapan para magkapangalan. Bakit ngayon lang lumitaw? Pangulo dapat ang tatay, hindi tatay ng sambayan ng skandal. Sa gabi ring iyon, tahimik sa silid ni Maya at Elena. Nasa isang guest wing sila ng palasyo, pero parang selda ang pagkaramdam. Gusto ko na pong umalis dito, Nay. Bulong ni Maya, pilit pinipigil ang luha. Anak, para po akong ulam sa pagkainan na pinag-aagawan. Hindi dahil gusto nila ako, kundi dahil kailangan nilang may maputunayang tama. Lumapit si Elena, niyakap ang anak. Hindi mo kasalanan na minahal ko ang ama mo noon. Hindi mo kasalanan na siyang ama mo. Hindi mo kasalanan na totoo ka. Samantala, si Alfonso ay nakaupo sa pribadong opisina. Walang advisor, walang media team. Tanging siya at ang mga lumang larawan. May hawak siyang larawang kuha pa noong kanyang kabataan. Ang gabi ng ulan, ang laundry room at si Elena. Pumasok si General Inigo, ang hepe ng Presidential Security. Sir, may panawagan po mula sa Senate Ethics Committee. Gusto nilang ipatawag kayo para sa executive session tungkol sa isyo. Hayaan mo sila, magpapaliwanag ako. Pero hindi para iligtas ang sarili ko, kundi para itamang mali. May banta rin po sa buhay ni Maya mula sa mga supporters ni Marco. Galit sila, pakiramdam nila. Nanganganib ang political destiny nila. Hindi sumagot si Alfonso, sa halip. Tumayo siya, tiningnan ang presidential seal at marahang binulong. Ngayon ko lang mararamdaman kung ano talagang ibig sabihin ng pagiging ama at ng pagiging pangulo. Ngunit sa dilim ng gabi, isang hidden phone call sa loob ng ancestral mansion ng mga Reyes. May nagaganap na lihim. Siguraduhin mong hindi siya makakapasok sa Senado. Ayoko masirang plano ni Marco. Utos si Samantha sa kanyang advisor. Wala akong pakialam kung social media darating siya. Hindi siya pwedeng maging ligasya ng asawa ko. Sa kabilang linya, ang sagot. May paraan po, ma'am. May media leak. May legal claim sa custody. At kung kailangan, may mas matinding paraan. Ngumiti si Samantha, malamig. Tila'y reyna ng yelaw sa gitna ng magdamag. Ayusin mo na, bago pa tuluyang matutunan ng bata kung paano gumanti. Tumambad sa mata ni Maya ang isang bagong mundo sa loob ng palasyo. Mga chandeliers na kasing liwanag ng araw. Sahig na makinis at malamig, mga pinggan na gawa sa porselana at kusarang may tatak ng Republika ng Pilipinas. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, wala siyang kapayapaan. Bawat sulok ng silid ay tila matang nakamasid. Bawat tauhan ay tila may tanong sa kanilang mga mata. Bawat kilos niya ay tila sinusukat. Binibigyan ng kahulugan, ginagawang balita. Hindi ito tahanan, isa itong entablado. Maya, bulong ni Alfonso habang magkasamang naghahapunan. Alam ko marami ka pang tanong, pero gusto ko lang maramdaman mong welcome ka rito. Bahay mo rin to. Ngunit hindi siya makakain. Kahit may steak sa pinggan, nanatiling malamig ang kanyang mga palad. Tumayo siya mula sa kinaupuan, dahan-dahang hinubad ang kanyang napilitan lang isuot na mamahaling cardigan. Pasensya na po, Mr. President. Bulong ni Maya, nanginginig ang tinig. Pero hindi ko po kailangan ng chandelier para matawag na tahanan. Nagkatinginan sila ni Elena at Alfonso. Anak, sabay nilang usal. I'm not a trophy. Mariing sambit ni Maya. Hindi ako premyo. Hindi ako laruan. Hindi niyo pa ako pwedeng angkinin kapag maganda sa imahin niyo. Tahimik ang silid, tumigil sa pagsubo ang lahat ng tauhan. Ramdam ang bigat ng bawat salita ni Maya. Hindi ko po pinangarap maging anak ng Pangulo. Patuloy niya, pinangarap ko lang makatapos, makapagbasa, maipagtanggol ang sarili ko. Pero ngayon,
Ginagawa ninyo akong sentro ng lahat. Parang press release. Hindi yan ang layunin ko, Maya. Mariing sagot ni Alfonso. Gusto lang kitang makilala. Babawi ang mga taon na nawala. Bakit po ngayon lang? Dahil trending ako? Dahil galit ang bayan sa paaralan? Dahil naging inconvenient truth ako sa mga kaaway nyo? Napalunok si Alfonso. Walang sagot. Tumalikod si Maya. Gusto ko pong bumalik sa amin, Nay. Tagpilit si Elena. Maya anak, hindi ba't? Nay, mas totoong barong-barong natin kaysa sa ginintuang kisame na to. Mas ligtas ako sa kanto kaysa sa media blitz. Lumapit si Alfonso, nangingindig ang tinig. Maya, patawarin mo ko. Huminto ang bata, ngunit hindi siya lumingon. Ang kapatawaran po, hindi agad ibinibigay, pinagsusumikapan. Kinabukasan, viral muli ang mga larawan ni Maya habang bitbit ang kanyang bag, nakasuot ng simpleng t-shirt at lumang backpack. Habang palabas ng palasyo, sinasabayan siya ng mga press. Maya, iiwan niyo na po ang Malacanang? Ayaw niyo na po ba dito manirahan bilang anak ng Pangulo? Ano pong plano niyo ngayon? Hindi siya nagsalita. Hanggang sa isang bata, sa labas ng gate ang sumigaw. Ate Maya, hindi mo kailangan ng palasyo para maging prinsesa. Ngumiti siya sa bata, isang ngiting may kirot, isang ngiting may layang pinili. Sa opisina ng palasyo, tulala si Alfonso habang tinitingnan ang monitor. Pulit-ulit niyang pinapanood ang pag-alis ng anak. Pumasok si General Inigo. Sir, gusto niyo po bang paimbestigahan kung sinong nag-leak ng impormasyon sa media? Hindi na yun ang mahalaga. Sagot ni Alfonso. Ang mas mabigat ay ang sarili kong katahimikan sa loob ng 12 taon. Pero sir, si Marco at si Madam Samantha hindi titigil hanggat hindi pinapalabas na mali ang bata. Mas lalo kung hindi titigil sa pagtatanggol sa kanya. Sa ancestral mansion ng Reyes, galit na galit si Samantha habang binabasang headlines. Maya Santiago, tumangging manirahan sa palasyo. Ayaw ko maging tropeyo. Pagmumukha ng katotohanan, anak ng Pangulo, tinanggihan ng kapangyarihan. Anak ng Pangulo? Anak ng Kiyan. Ma, awat ni Marco. Kalma lang. Kalma lang? Naghahanda tayo para sa susunod na halalan. Tapos biglang may batang babae na sinasamba ng masa? Isang labanderang anak ang kalaban mo ngayon, Marco. Kahit bata pa siya, ma. Daman ng bayan ng totoo. Hindi siya scripted. Tumayo si Samantha, nilapitan ng anak. Kaya nga kailangang may mas malalim tayong galaw. Bago pa tuluyang maging simbolo ang batang yon. Bago pa siya maging banta sa pangalan nating binuo. Samantala, sa tahanan nila ni Maya, muling tahimik. Ngunit sa bawat tao sa labas, siya na ngayon ang naging simbolo ng tinig ng mahihina. Sa karinderya, sa paaralan, sa kalsada, kilala siya. Hindi dahil sa apelyido, kundi dahil sa paninindigan. Isang gabi, habang sinusulat niya ang laman ng kanyang puso sa lumang kwaderno, tinanong siya ni Elena, sigurado ka ba sa pinili mo? Tumango si Maya. Oo, Nay. Mas gusto kong matawag na Maya Santiago, anak ng labandera, kaysa maging anak ng Pangulo na nakakulong sa huwad ng mundo. At sa gabing iyon, sa ilalim ng simpleng bubong, muling sumibol ang panibagong lakas. Hindi lahat ng reyna ay may korona. Hindi lahat ng anak ng Pangulo ay kailangan ng trono. Gabi sa barangay Mabuhay. Sa kabila ng mga nangyari, unti-unting nagiging payapa muli ang buhay nina Elena at Maya. Walang mga kameras, walang presidential convoy, walang mararangyang chandelier, tanging tahimik na paghinga ng hangin at mga kwentuhang kapitbahay sa tabi ng kalsada. Maya, tawag ni Elena habang nag-aayos ng mga labada. Pakiabot mo nga yung sinampay sa likod, baka umulan. Okay po, Nay. Sagot ng dalagita, bitbit ang flashlight habang bumababa sa likod ng bahay. Hindi niya napansin ang maitim na van na tahimik na huminto sa kabilang kalye.
Hindi niya narinig ang mayabag ng tatlong lalaking nakasuot na itim. May itinatagong stun gun at guantes na itim. Isang iglap lang, isang aninong sumulpot mula sa likod. "Mama!" sigaw ni Maya. "Nay!" Isang tela ang itinakip sa bibig niya at sa ilang segundo, nanlabot ang katawan ni Maya, binitbit siya ng mabilis at isinakay sa van. Walang ingay, walang saksi, wala ni isa sa mga kapitbahay ang nakakita. Tila sinadya ang tiyempo. "Anak ko! Maya!" Sigaw ni Elena nang mapansin niyang walang bumalik. Takbo siya sa likod ng bahay. Ngunit ang flashlight lang ang naiwan. Nangingindig ang mga kamay niya habang hawak ang munting ilaw. Nawala ang kanyang anak sa dilim, sa katahimikan. Nagsimula siyang magsisigaw. "Tulong! Tulungan niyo ako!" Tumakbo ang mga kapitbahay. Sumugod ang matanod, ngunit huli na. Sa loob ng isang abandonadong warehouse sa Bulacan, may lumang silya sa gitna at isang spotlight na nakatutok sa mukha ng isang batang babae na dahan-dahang nagkakamalay. "Nasaan ako?" Mahinang usal ni Maya habang pilit inaalala ang nangyari. Nakaposes ang kanyang mga kamay. May lasang gamot ang kanyang dila at mula sa dilim may tinig na malamig. Tila may galit na itinatago sa mahabang panahon. "Akala mo makakatakas ka?" Lumapit ang isang babae, nakaitim ang kasuotan, at sa likod niya isang lalaking may peklat sa mukha. Kilala sa mundo ng politika bilang Congressman Manalo Ilostre, isang mortal na karibal ni Alfonso. Sa katabi ng congressman, nakaupo sa isang leather chair ang isang babae, elegante, maayos ang bihis ngunit malamig ang mga mata. Si Samantha Reyes. "Hindi ka namin sasaktan, Iha," sabi ni Samantha Reyes habang tinitignan ng bata. "Gusto lang namin siguraduhin na hindi ka magiging problema, hindi lang para sa pamilya namin, kundi para sa bansa." "Hindi ako problema," bulalas ni Maya kahit nanginginig ang tuhod. "Kayo ang problema dahil takot kayo sa totoo." Tumawa si Samantha, walang emosyon. Ang katotohanan ay nililinis bago ipalabas. At ang masyadong maingay, pinapatahimik. Sa Malacanang, isang kaguluhan ang sumiklab. "Mr. President," hingal ni General Inigo. "Wala si Maya sa bahay nila, posibleng dinukot. May saksi sa may highway, isang van na walang plaka, nakita sa CCTV." Napatay si Alfonso, nangingindig ang kamay. "Siguraduhin niyong mahanap siya," sigaw niya. "Shut down the city. I want every checkpoint active, every helicopter in the air. Dalhin niyo sa akin ang anak ko ngayon." Ang mga PSG ay nagsimulang gumalaw, military grade alert status. Sa loob lamang ng 15 minutes, nilockdown ang buong Metro Manila. Lahat ng van ay walang plaka, hinarang. Lahat ng exit routes, binabantayan. Habang papasok ang mga otoridad sa iba't ibang warehouse sa paligid ng NCR, naramdaman ni Maya na may kumakalas sa mga poses niya. Sa di kalayuan may isang helper, isang lalaki sa maintenance, ang palihim na pumasok. Isa siyang sympathizer. Napanood niyang video ni Maya at hindi niya matanggap na ganitong nangyayari. "Shh! Ako si Jewel," bulong niya. "Tutulungan kitang makatakas. Kailangan lang nating makalabas sa likod." Ngunit bago sila makagalaw, dumating si Congressman Ilostre. "Saan kayo pupunta?" Biglang sumigaw si Maya. "Tulungan niyo ako!" Sa eksaktong sandaling iyon, boom! Pumutok ang pinto ng warehouse. "Presidential Security Group, walang kikilos!" Isang matinding habulan, putukan, sigawan, sumugod ang PSG. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Alfonso sa screen ng drone camera ang anak niyang umiiyak habang inaalalayan ni Jewel palabas ng gusali. "Protect the girl. Secure the perimeter," utos ng general sa radyo. Pagbaba ng helicopter, mismo si Alfonso sumalubong sa anak. "Papa!" sigaw ni Maya, tumatakbo palapit sa kanya. Lumuhod si Alfonso at sinalubong ng mahigpit na yakap ang anak. "Anak, patawarin mo ako. Hindi na kita papakawalan." Ngunit sa kabila ng muling pagkikita, isang tanong ang bumabagabag sa isipan ng lahat. Bakit kayang ipahamak ng isang ina ang batang hindi niya inanak pero may dugo ng taong mahalaga sa kanya?
Ang Malacanang Grand Ballroom ay puno ng ningning at kislap ng gabing iyon. Isang charity gala para sa kabataan. Pinangunahan ni First Lady Samantha Reyes. Ang bawat halakhak, bawat pagtaas ng baso ng champagne at bawat kilos ng mapanauhin ay tila isang sayaw ng hipokresya. Pero sa likod ng ngiti ni Samantha may tensyon, isang tahimik na panalangin na sana'y huwag sumulpot ang anino ng katotohanan. Pero sa eksaktong alas 8 ng gabi, habang tinutugtog ng quartet ang Claire de Luna, bumukas ang pinto. Tahimik, matatag, si Elena. Wala siyang mamahaling gown, wala siyang alahas at wala siyang titulo. Pero ang bawat hakbang niya ay parang lindol sa pulang carpet. Sumunod sa likod niya si Maya, nakasuot ng simpleng kulay ginto na bestida. May simbolo ng kapayapaan sa dibdib. At sa pagdating nila ng mag-ina, parang lumabig ang buong silid. Anong ginagawa mo rito? Mariing bulong ni Samantha habang nakangiti sa mga bisita. Hindi ko po balak magnakaw ng eksena, madam. May hinaong sagot ni Elena. Dumalo lang po ako gaya ng imbitasyon sa anak ko na hindi nyo yata inakalang pupunta. Hindi to lugar para sa mga tagalabada. Mariing bulong ni Samantha habang hindi binabitawan ang ngiti para sa mga kamera. Ngumiti si Elena, tahimik pero buo. Hindi rin ito lugar para sa mga sinungaling, pero andito ka pa rin. Habang nagpatuloy ang gabi, inaakyat ang auction at donation pledges. Ngunit hindi may iwasang nakatutok ang kamera sa dalawang babae, magkalaban hindi lang sa paningin ng lipunan, kundi sa mismong puso ng isang ama. Hanggang sa biglang inanyayahan si Samantha sa entablado. Ngayon, narito po ang ating First Lady upang magbigay ng ilang mensahe para sa kabataan. Umakyat si Samantha, may hawak na cue cards, elegantik na kabughaw na gown, at may hikaw na kumikislap sa ilaw. Mga kabataan, panimula niya, ang tunay na kayamanan ng bayan ay hindi galing sa ginto kundi sa kabutihang asal, edukasyon at paggalang sa pamilya. Tahimik ang lahat, ngunit sa gitna ng entablado, sa gitna ng kanyang talumpati, dahan-dahang lumapit si Elena, walang paanyaya, walang mic, pero sapat ang boses niyang puno ng tapang. Kung ang tunay na kayamanan ay kabutihang asal, bakit mo itinago ang katotohanan? Biglang napatigil si Samantha, nag-ambahan ng mga kameraman, bumilis ang tibok ng gabi. Hindi ka ang tunay na ina ng pangalan ng pamilyang ito. Patuloy ni Elena, habang abala kang punuin ang alas ng katawan mo. Ako ang nagpatubo ng prinsesang hindi mo kilala. Habang inaayos mong political dynasty ng anak mo, hindi naman kadugo ni Alfonso. Ako ang bumuo ng batang may tunay na dugong Reyes. Nagkagulo sa audience, mga bisita ay nagbulungan. Ano raw? Hindi anak ni Alfonso si Marco? Fixed marriage lang pala yun? Hindi makapagsalita si Samantha, tumigil ang kamay niya sa ibabaw ng pudyum. Nanginginig. Tumango si Elena, mababa ang boses pero matalas. Alam mo kung bakit hindi mo kayang tanggapin si Maya? Hindi dahil bastarda siya, kundi dahil alam mong siya ang tunay. At ang pinanghawakan mong kapangyarihan sa loob ng maraming taon ay itinatag sa isang kasinungalingan. Dumapit si Maya, hinawakan ang braso ng ina. Nay, tama na. Pero ngumiti si Elena. Hindi ito para sa akin, anak. Para ito sa'yo. Humarap muli siya kay Samantha. Ang pagiging ina, hindi sinusukat sa dami ng taong naniniwala sa'yo. Hindi sinusukat sa ganda ng hikaw o kapal ng bangko. Sinusukat ito sa kung paano mo hinuhubog ang isang tao. Ikaw, Samantha, pinalaki mo ba si Marco para sumunod sa yapak ng kapangyarihan? Ako? Pinalaki ko si Maya para lumaban, kahit walang yaman, kahit walang pangalan. Napatayo si Alfonso sa gilid ng ballroom. Niyakap niya si Maya. Wala siyang sinabing kahit isang salita dahil alam niyang si Elena lang ang nagsabi ng lahat ng dapat marinig. Sa mga sandaling iyon, bumukas ang ulat ng DNA report na inutos mismo ni Alfonso matapos ang pagkidnap kay Maya. At doon, sa gitna ng ingranding gabi, isinuwalat ng isang tauhan. Sir, the test confirmed. Maya is your biological daughter. Marco is not. Parang nahulog si Samantha sa sariling entablado. Lumapit si Marco, galit na galit. Bakit hindi mo sinabi, ma? Bakit mo ako ginamit? Ginawa mo akong reyna at prinsipe ng
Mundong hindi ko pala kadugo. Pumatak ang luha ni Marco. Ang mga bisita, tulala. Dahil kailangan kita. Sagot ni Samantha. Kailangan kita para manatiling buo ang pangalan natin. Hindi pangalan ang binuo mo, ma. Imperyo ng kasinungalingan. Lumapit si Elena sa gilid ni Maya. Anak, ngayon ang oras para pumili. Hindi para sa kanila. Para sa sarili mo. Tumango si Maya, humarap sa lahat. Hindi ko pinili ipanganak sa palasyo. Pero pinili kong lumaban. Hindi ako tropeyo. Hindi ako trono. Isa kong tinig para sa lahat ng batang hindi piniling manahimik. At sa gabing iyon, sabay-sabay na pumalakpak ang ilan sa mga bisita. Ang iba, nag-alisan pero natira, ay ang mga taong naniniwala. Isang buwan matapos ang iskandalo sa gala, muling natutok ang buong bansa sa Malacanang. Ngunit ngayon, hindi para sa isang away ng mga elitista, kundi para sa isang makasaysayang proklamasyon. Nakaharap sa kamera si Pangulong Alfonso Reyes, walang script, walang props, isang pirma na nasa gitna ng presidential table at isang batang nakatayo sa kanyang kanan, si Maya. Ngayong araw, aniya, ipinapasa ko ang Executive Order number 708, ang Maya Education Equity Reform, o mas kilala bilang Maya's Law. Nagpalakpakan ang mga miyembro ng gabinete. Ang mga kamera nakatuto kay Maya, tahimik lamang siya. Mahigpit ang hawak sa luma niyang notebook. Yung pinaglalagyan ng spelling words, may mga sulat kamay na halos mabura. Sa kayimas, sa kanyang dibdib nakapako ang isang maliit na pin, simbolo ng bagong batas. Ang layunin, lahat ng pampubliko at pribadong paaralan ay kailangan magkaroon ng Independent Child Protection Boards. Hindi na dapat matanggal sa scholarship o paligsahan ang sinumang estudyante dahil lamang sa estado ng buhay. Ang mga batang may natatanging talino mula sa low-income families ay bibigyan ng full government support, mentor access at legal representation sa panahon ng diskriminasyon. Sa Senado, mainit ang debate. Pero nang dumating ang araw ng pagdidig, isang espesyal na panauhin ng inanyayahan upang magsalita, Maya. Sa kanyang pagsampa sa entablado ng Senado, walang dekorasyon, walang stylist, nakasuot lamang siya ng simpleng puting blosa at navy skirt. Ngunit sa kanyang tinig, naroon ang bigat ng libu-libong bata na hindi kailanman pinakinggan. Magandang araw po, panimula niya. Ako po si Maya, 12 taong gulang, anak ng isang labandera at isang biktima ng daya, diskriminasyon at pananahimik. Tahimik ang bulwagan. Hindi po ako narito para magreklamo, narito po ako para lumaban. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng batang ginagawang biro, inaapakan, o sinasabing hindi bagay dito. Tumigil siya sandali, nangingindig ang kamay pero matatag ang puso. Ang katalinuhan po, hindi pribilehiyo ng may pera. Isa po itong biyaya na dapat alagaan, hindi duraan. Naiyak ang ilang senador. Si Senator Bautista, kilala bilang istrikto, ay tahimik na tumango. Ang mga batang kagaya ko, hindi po nangangarap ng yaman, nangangarap lang pong pakinggan. Ang batas pong ito, hindi po para gawing hero ako. Ang gusto ko lang, wala nang susunod na Maya na iiyak sa entablado. Sabay palakpakan, taas noo si Elena sa likod ng gallery. Pinipigilan ang luha habang yakap ni Alfonso ang kanyang balikat. Pagkalipas ng ilang araw, anonymous vote ang natanggap ng Maya's Law. Sa unang pagkakataon sa kaysaysayan, isang batang mula sa pinakabatang sektor ng lipunan ang naging inspirasyon ng pambansang batas. Sa pagpasok ng malamig na Disyembre, isang tahimik ngunit makasaysayang araw ang naganap sa loob ng Malacanang. Sa isang private chamber, tahimik na nakaupo sina Alfonso at Samantha sa magkabilang dulo ng mesa. Wala na ang yabang, wala na rin ang galit. Si Samantha, ang kilalang unang ginang ng bansa, ngayon ay payapang nakayuko. Tinatanggap ang hindi maiiwasan. Alam ko na. Bulong niya. Alam ko na simula pa na hindi ikaw ang ama ni Marco. Napapikit si Alfonso. Hindi dahil sa gulat kundi dahil sa pag-amin ng matagal ng kutob. Hindi ko lang sinabi noon. Dugtong ni Samantha. Kasi natakot akong mawala ng pwesto, ng kapangyarihan. Pero mas natakot akong mawala ng pangalan. Tumulo ang luha sa pisngi ni Alfonso, hindi para sa sarili,
kundi para sa taon ng katahimikan at kasinungalingan. Samantha, salamat sa katotohanan. At ngayong pareho na nating tanggap, tapusin na natin ito sa maayos na paraan. Tumayo si Samantha. Isang formal separation agreement ang nilagdaan nila sa parehong araw. Malayo sa iskandalo, malayo sa kamera, isang pagsasara ng kabanata na may dignidad, hindi paninisi. Samantala, sa isang masayang tahanan sa gilid ng lungsod, nag-aalmusal sina Maya at Elena. Pinipisil ni Elena ang pisngi ng anak. Hindi mo kailangan maging prinsesa para sa akin. Ani Elena, ikaw ang pinaka-importanting spelling bee champion sa puso ko. Ngumiti si Maya habang nilalagyan ng peanut butter ang pandesal. Ngunit sa loob niya, ramdam niyang halong saya at takot. Mamaya na kasi ang kanyang biyahe papuntang Geneva, Switzerland, kung saan gaganapin ang World International Youth Spelling Olympiad. Sa airport, nagpaalam siya kay Alfonso. Hindi ko po alam kung paano magsimula pa. Mahinang sabi ni Maya habang yakap ang luma niyang kwaderno at ang sirang tsinelas sa bag. Tumango si Alfonso, may bakas ng pagod at pagsisisi sa mukha. Hindi mo kailangan magsimula. Nandito lang ako, hindi bilang presidente, kundi bilang ama. Kung kailan ka handa, nandito lang ako. Tumulang luha ni Maya, isang yakap ang isinukli niya. Mahigpit, totoo, hindi pa buo, pero nagsisimula ng maghilom. Sa Geneva, daan-daang kabataang scholar mula sa iba't ibang bansa ang lumahok. Ngunit isang batang Pilipina ang pinakatampok. Hindi dahil sa pangalan ng kanyang ama, kundi dahil sa kanyang viral backstory at ang batas sa ipinangalan sa kanya. Nang inanunsyo ang panalo, and the grand champion of the 2025 International Youth Spelling Olympiad is Maya Santiago Reyes. Tumayo ang lahat, standing ovation. Kasama sa gallery ang mga kinatawan ng UN, mga leader ng NGO, at libu-libong bata na dating biktima rin ng diskriminasyon. Tumayo si Maya sa entablado. Bit-bit ang tropeyo. Suot ang simpleng barong-inspired blouse at itim na palda. Hindi siya agad nagsalita. Hawak niyang sirang sapatos. Ang kwadernong puno ng salitang English. Bago pa ako magsimula, gusto ko lang pong magpasalamat. Hindi sa mga taong nanira sa akin, pero sa mga taong hindi bumitaw. Tumigil siya, huminga. Ang tropeyong ito ay hindi lamang para sa akin. Ito pa ay para sa lahat ng batang pinagtawanan, pinaalis, at pinatahimik dahil lang hindi kami maganda, mayaman, o sikat. May humikbi sa audience. Dati po, dumitikit lang ako sa bintana ng eskwelahan para makinig ng spelling bee dahil wala kaming pambayad sa entrance. Ngayon, ako na pong nanalo. Hindi dahil ako special, kundi dahil hindi ako sumuko. Hawak niya ang kanyang mikropono. Ang tagumpay ko ay hindi lang akin. Para ito sa nanay kong labandera. Para ito sa lahat ng batang Pilipino na akala nila'y walang boses. At sa wakas, inalay niyang tropeyo. Para sa lahat ng batang walang boses. Ngayon, naririnig na kami. Balik sa Pilipinas. Libu-libong nag-abang ng live stream. Sa mga eskwelahan, sa mga plaza, at kahit sa mga karenderya. Sa loob ng Malacanang, hawak ni Alfonso ang kanyang dibdib habang pinapanood ang anak. Lumapit siya sa telebisyon at mahina niyang ibinulong. Hindi ka lang anak ko, Maya. Anak ka ng bayang ito. Si Maya ay naging youth ambassador ng United Nations. Si Elena ay binigyan ng Lifetime National Recognition Award bilang ina ng bayan. Si Samantha, sa kabila ng hiwalayan, ay humarap sa media at humingi ng tawad. Nag-volunteer siya sa mga shelter sa probinsya, malayo sa politika. Si Marco, sa bandang huli,
ay lumapit kay Maya at humingi ng kapatawaran. Hindi sila naging magkaibigan pero naging magkaalyado sila sa edukasyon. Isang araw, sa isang public school sa Tondo, isang batang lalaki ang binigyan ng bagong pares ng tsinelas. Inabot sa kanya ni Maya mismo. "Sa'yo to." Aniya. "Salamat po ate." "Huwag mo akong tawaging ate," sabi niya habang pinipigil ang luha. "Ako si Maya. Katulad mo rin ako dati. At balang araw, ikaw naman ang maririnig ng mundo." Labanderas Child. Isang kwento ng pangarap, sakripisyo, at isang bansang natututong magmahal hindi lang sa kapangyarihan, kundi sa katotohanan. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.